Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad. Magandang lalaki ka, Brad Ted. Good morning, Cha, sa iyong off-shoulder. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Yeah. Good morning, Pastor. Okay, sige. So, Monday Bagong ngayon, gupit. marami nag-aabang dito po sa ating pong mensahe at aral. After all, mga kapatid, ang pinaka-importante po is the message para ho tayo magabayan sa ating pong araw-araw na gawain at pagtugon po sa ating mga pangangailangan. Brad, go ahead. Yes, Brad Ted, Lunes na Lunes, simula po ng ating trabaho, kung kayo man po nasa bahay, work from home, or kayo nag-aaral, estudyante. Pero ito kasi yan, when we're relating with someone, whether office mate, kasama sa bahay, katrabaho, ka-classmate, meron pong posibilidad na magkaroon ng conflict. Nagkaroon na po ba kayo ng kaaway, kapitbahay, o kaya ka-chat man lang, di ba? Yung na-scene zone ka. Sometimes ang hirap, kasi nga, we're created to fellowship, to commune, pero hindi po may iwasan. Part of that process is ma-offend. At sa mundo nga po ngayon, ang bilis ng tao magalit, chatted, at sa traffic, sa social media, ang dali mag-cancel culture, sa pamilya, opisina, conflict is everywhere. Kaya ito yung magandang reminder po ni Apostol Pablo sa atin sa Roma 12:18. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Sabi, if it's possible, kung nasa inyong kakayanan, unang pong punto natin, kung pwede, kung kaya, piliin ang kapayapaan. If it's possible. Reality check lang po, may mga taong ayaw ng peace. Given na yan. May mga tao talagang, alam mo yon, gusto may gulo. Kasi sila mismo magulo. Okay? Pero may window of opportunity ka para maipakita sa kanya yung opposite spirit. Okay? Kaya mo ipakita, ikaw gusto mo gulo, ako gusto ko katahimikan, pwede tayong magkaroon ng collaboration, kumbaga. May nambasa sa'yo sa Facebook, mag-post ka muna. Huwag ka agad mag-react, huwag ka mag-reply. Kasi ini-expect nila, okay, gaganti yan. Pero hindi, kalabanin mo ng opposite spirit. In fact, sabi sa Bible, pray for those who persecute you. Number 2, kung may responsibility ka, gawin mo ang parte mo. Sabi doon ni Paul, as far as it depends on you, hanggat kaya mo. Hindi mo kontrolado ibang tao, pero ikaw may choice ka. Tama po ba? Parang team project. Hindi mo kontrolado kung tamad yung iba, pero kontrolado mo yung kaya mong gawin, galingan mo doon. So stop waiting for the other person to make the first move. Ikaw ang mauna. At pangatlo, makibuhay daw, wag makigulo. Live at peace with everyone. Alam niyo po, peace is not passive. It's proactive. Biblical example po niya si Jesus. Pinako pero di gumante. Sabi nga niya, Ama, patawarin mo yung mga tao na to. Wala silang alam sa pinaggagawa nila. So he lived in peace kahit surrounded siya by hate. Modern reflection as we end in your family, in your office, sa inyong barkada. Ikaw ba yung source of peace o ikaw ba yung source of conflict? May mga ka-conflict ka ba ngayon na kailangan mong i-reach out? Sa pamilya mo, ikaw ba peacemaker or troublemaker? What practical steps can you take this week to initiate that peace process? Again po, Roma 12:18, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Tayo po'y manalangin. Panginoon, napakahirap naman po na itong katuruan ni Apostol Pablo, pero hindi imposible. Lord, you are the Prince of Peace. Ang susi sa katutusan na to ay relasyon sa iyo. Kapag may relasyon kami mismo to the source of peace, to the Prince of Peace, ito'y mga ikita sa amin. Magiging ehemplo kami ng kapayapaan at hindi ng kaguluhan. Salamat, Lord, sa mga tao ngayon na gagamitin mo to become instrument of peace instead of trouble. In Jesus' name. Amen. Amen. Lord, muli kami dumudulog sa inyo sa araw na ito. Patuloy niyo pong alagaan at gabayan si Brad Jeff sa kanyang ginagawang pagbibisyon. Salamat po ng marami muli sa biyaya po ng aming aral na napakinggan today mula kay Brad Jeff. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad, sa paggagawa mo sa aming Lunes na inspiring despite itong mga pagsubok nating hinaharap. As usual, opo, Monday ulit sa mga uri manggagawa, tuloy ang pagharap sa hamon ng buhay at hanap buhay. Ayan, salamat, Brad.
Yes, Brad Ted. Basta patuloy lang nating harapin. Huwag nating talikuran. Kaya yan. Laban lang tayo. Amen. Tama. Alright, sige. Brad Jeff, salamat na marami. So we'll catch you again tomorrow. Bukas ay bisperas na ng Miyerkules. Ang bilis mag-countdown. Pero totoo, ang bilis ng araw. At malapit na ang birthday ni Chacha. Ayokong alalahanin. Oo, hindi pa ako ready. Hindi pa ready. Magpakabog. Magpakabog ka naman, Naglalaro kayo. sister. Lapit na Hindi pa ready, siyang madagdagan. mag-50. Ha? Okay, sige. Akala ko 45 lang ako. Kada taon plus 5 years. Hindi Hindi, Oh okay my na. God. Salamat ka, Chacha. Oo, na umabot ako ng 50. Yung iba hindi nga umabot ng 50. Hello. So next year, 55 ako. O sige na nga. Halak, o sige na. Wala sa itsura. Batang-bata. Yan ang gusto ko kay Pastor eh. Sige, okay. Maraming salamat, Pastor Jeff. See you tomorrow. Patuloy tayong makibaka. Yung mga nakikinig sa atin, Ate Nessa Escobar, si Lawrence Badjao, Darth Mercado, ang Diyos ang kasangga natin. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. All right, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. FM. Naghatid